Maraming mga bata ngayon ang spoiled ng mga magulang. Maswerteng pinag-aaral pero sinasayang ang pagkakataon na makapag-aral. Meron din namang mga bata na kahit anong hirap ng buhay ay pilit na nag-aaral para maging maganda ang kanilang kinabukasan. Ikaw, may kilala ka ba na mahirap na bata na naging mayaman nang dahil sa pagsisikap? Kung ganon, itungayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang dilim ay tanging saksi sa pagtatapos ng isa pang araw para kay Eric, isang delivery rider na ang buhay ay tila isang walang katapusang ikot ng mga kalsada at trapiko. Sa bawat pihit ng manibela at bawat pag-andar ng motorsiklo, nararamdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. 5 taon na siyang nagmamaneho, ngunit ang tanawin mula sa kanyang salamin ay nananatiling malabo. Ang kinabukasan ay tila isang ilusyon na hindi niya marating. Ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng sariling maliit na repair shop ay nananatiling isang pangarap na tabunan ng paakyat na presyo ng gasolina at ang nagkukulang na kita. Tanghali na naman, Eric, ani niya sa sarili habang humihinto sa isang traffic light. Ang kanyang likod ay tila pinipiga sa pagod. Kailan ka ba makakaramdam ng ginhawa? Ang lamig ng gabi ay humahaplos sa kanyang muka, ngunit mas malamig pa roon ang pakiramdam ng pagkabigo na bumabalot sa kanya. Wala siyang pamilyang malalapitan. Tanging siya lang ang umaasa sa kanyang sarili. Ang dating sigla ng kanyang kabataan ay napalitan ng mga pilat ng pagod at mga kulubot sa dulo ng kanyang mga mata. Sa bawat paghatid ng pagkain o pakete, may bahagi pa rin ng kanyang kaluluwa ang unti-unting nababawasan. Isang gabi habang tinatahak ang isang makipot na eskinita, isang kakaibang tanawin ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw na tanging sumisindog sa madilim na kanto, naroon ang isang batang lalaki. Nakaupo ito sa isang lumang kahon na ang kanyang likod ay nakasandal sa pader at abala sa pagbabasa ng isang aklat. Ang liwanag mula sa poste ay sapat na para basahin ang mga letra, ngunit sapat din para lumiwanag ang muka ng bata na puno ng konsentrasyon. Huminto si Eric sa gilid at pinatay ang makina ng motorsiklo. Ang ingay ng syudad ay humupa at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng mga pahina na binubuklat. Pinagmasdan niya ang bata. Ito ay payat. Ang damit ay luma ngunit malinis. At ang mga kamay ay may bahid ng dumi. Ngunit ang mga mata nito, puno ng determinasyon, ay nagbubuhat ng isang kwento. Niyaya si Eric ng kanyang pagod na umuwi na at magpahinga. Pero may isang bagay sa batang yon ang pumipigil sa kanya. Tila nakita niya ang sarili sa ilalim ng ilaw na yon. Isang batang nangangarap, ngunit walang paraan para makamit ang mga yon. Iho, mahinang tawag ni Eric, nilapitan ng bata. Napatingin ng bata, bigla itong napabalikwas, tila handang tumakas. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalinlangan at takot. Huwag kang matakot, iho. Pagpapakalma ni Eric, itinaas ang kanyang mga kamay. Nagulat lang ako na may nag-aaral pa sa ganitong oras. Pinagmasdan si Kevin, ang pangalan ng bata, ni Eric. At unti-unting humupa ang takot sa mga mata nito. Magandang gabi po, kuya, sagot ni Kevin. Binalik ang tingin sa kanyang aklat. Tila nahihiya. Anong ginagawa mo rito sa ilalim ng poste, iho? Tanong ni Eric. Umupo sa tabi nito. Inilapag ang kanyang helmet sa kalsada. Gabi na. Bakit hindi ka pa umuwi? Nag-aaral po, simpleng sagot ni Kevin. Itinuro ang aklat na kanyang binabasa.
Isang aklat sa agham. Wala po kaming ilaw sa bahay. Minsan po, ni kandila wala. Kaya dito po ako nagtatambay para po makapagbasa. Naramdaman ni Eric ang kirot sa kanyang dibdib. Wala kayong ilaw? Bakit? Naputol po ang kuryente namin, hindi na po nabayaran. Paliwanag ni Kevin. Ang kanyang boses ay tila sanay sa mga sitwasyon. Si nanay po, naglalabada. May sakit po ang kapatid ko, si Mian. Kaya kailangan po ng pera para sa gamot. Napabuntong hininga si Eric. Ang mundo ay tila puno ng ganitong mga kwento. Ngunit iba kapag ito ay nasa iyong harapan. Gaano ka na katagal nag-aaral dito, Kevin? Mga ilang buwan na rin po, kuya. Sagot ni Kevin. Ngumiti ng kaunti. Minsan po, inaabot po ako ng hating gabi. Hindi ka ba nagugutom? Tanong ni Eric. May naiwan akong pandesal at kape sa motor. Gusto mo ba? Lumiwanag ang mga mata ni Kevin. Talaga po? Salamat po, kuya. Kinuha ni Eric ang kanyang baon at ibinigay kay Kevin. Habang kumakain si Kevin, nagtanong si Eric tungkol sa kanyang mga pangarap. Anong gusto mong maging paglaki mo, Kevin? Gusto ko pong maging engineer, kuya. Sagot ni Kevin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang hindi nauubos. Para po, maayos ko na po ang bahay namin at makabili po ako ng generator para may ilaw na po kami. Gusto ko rin pong makatulong kay nanay para hindi na po siya mahirapan. Sa mga salita ni Kevin, nakita ni Eric ang kanyang sariling kabataan. Puno ng pag-asa bago ito durugin ng katotohanan ng buhay. Ngunit si Kevin, sa kabila ng lahat, ay hindi nawala ng pag-asa. Magiging engineer ka? Magaling yan, Kevin. Kailangan lang talaga ng sipag sa pag-aaral. Ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko, kuya. Pangako ni Kevin. Ayoko pong mawalan ng pag-asa. Sa mga sandaling yon, isang kakaibang damdamin ang namuo sa puso ni Eric. Hindi lang awa ang kanyang naramdaman, kundi isang koneksyon. Isang pagnanais na tulungan ng batang ito na makamit ang kanyang mga pangarap. Ito ay tila isang senyales, isang babala, na ang kanyang buhay ay maaaring magkaroon ng ibang kahulugan. Kinabukasan at sa mga sumunod na gabi, bumalik si Eric sa kanto. Hindi na siya nagtataka kung bakit siya naroon. Dinadala niya ang ilang pagkain at minsan kung may sobra. At kahit 50 pesos para makabili si Kevin ng kahit anong kailangan nito. Nagsimula siyang magkwento kay Kevin tungkol sa kanyang trabaho. Habang si Kevin naman ay masiglang nagkwekwento tungkol sa kanyang mga aralin sa paaralan. Alam mo, Kevin, sabi ni Eric isang gabi habang nagpapahinga sa kanyang motor. Hindi ka dapat nag-aaral dito sa kalsada. Delikado. Wala po akong pagpipilian, kuya. Malungkot na sagot ni Kevin. Biglang may pumasok sa isip ni Eric, isang bagay na alam niyang magiging mabigat, ngunit naramdaman niyang tama. Paano kung tutulungan kitang makabalik sa eskwela? Hindi lang sa pag-aaral dito, kundi sa lahat ng kailangan mo. Nanlaki ang mga mata ni Kevin. Talaga po, kuya, pero malaki pong gastos yon. Alam ko, sagot ni Eric, tumingin sa malayo. Pero kung ganoon ka kasipag, sayang naman kung hindi mo matutuloy ang pag-aaral. Kahit anong mangyari, gusto kong makita kang maging engineer. Nang gabing yon, matagal na usapan ang naganap sa pagitan ni Eric at ng nanay ni Kevin, si Aling Nena. Nagpaliwanag si Eric sa kanyang intensyon. Umiyak si Aling Nena sa pasasalamat. Halos hindi makapaniwala na may isang taong gagawa ng ganito para sa kanila. Salamat po, Kuya Eric. Hindi po namin alam kung paano kami makakabayad sa inyo, sabi ni Aling Nena.
Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Huwag niyo pong isipin ang pagbabayad, Aling Nena. Sagot ni Eric, ngumiti. Ang importante ay makapag-aral po si Kevin. Pangako ko po, gagawin ko po ang lahat para matapos niya ang pag-aaral. Ang desisyong yon ay nangangahulugan ng mas matinding sakripisyo para kay Eric. Mas matagal siyang nagtatrabaho, kinakaltasan ang kanyang sariling pagkain at iba pang gastusin. Ang motorsiklo niya ay unti-unting lumuluma, ngunit hindi niya magawang ipaayos dahil ang lahat ng sobra ay napupunta kay Kevin. Sa kanyang tuition, sa kanyang mga libro, sa kanyang uniforme. Baliw ka na ba, Eric? Tanong ni Mang Tonyo, ang may-ari ng karinderya, kung saan madalas kumain si Eric. Isang araw, hindi ka na nga halos makakain ng maayos, tapos tutustusan mo pa ang pag-aaral ng isang batang hindi mo naman kilala. May nakita akong kakaiba kay Kevin, Mang Tonyo. Paliwanag ni Eric, sumisip-sip sa kanyang kape. May pag-asa siya, at gusto kong tulungan siyang abutin yon. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Pero may pagkakataon po siya na hindi ako nagkaroon. Sana lang, Eric. Sana hindi ka magsisi sa huli. Sabi ni Mang Tonyo na umiiling. Hindi po ako magsisisi. Matatag na sagot ni Eric. Makita ko lang siyang makapagtapos, sapat na po yun sa akin. Lumipas ang mga taon, si Kevin ay naging isang matalinong estudyante. Laging kasama sa honor roll. Sa bawat recognition day, naroon si Eric, nakaupo sa gilid. Nakangiti habang pinapanood si Kevin na tumatanggap ng mga medalya. Ang kanyang motorsiklo ay mas luma na. Ang kanyang muka ay mas nadagdagan ng kulubot. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Kuya Eric, tingnan mo, sabi ni Kevin isang araw. Ipinakita ang kanyang diploma sa high school na may kasamang medalya bilang nakakuha ng pinakamataas na karangalan. Nakatapos po ako. Salamat po sa inyo. Ikaw ang nagsumikap niyan, Kevin. Sagot ni Eric, pinisilang balikat ng binata. Napakagaling mo. Ngayon, anong plano mo? Engineer pa rin po, kuya. Sagot ni Kevin, puno ng sigla. May scholarship na po ako sa isang universidad. Mag-aaral po ako ng mabuti. Sa mga sumunod na taon, patuloy na sinusuportahan ni Eric si Kevin sa kolehiyo. Bagamat mas mahirap na ito, nagtatrabaho siya ng doble. Kung minsan ay triple ang shift para lang makapagbigay ng allowance kay Kevin. Si Kevin sa kanyang bahagi ay natuto ng mag-part-time job para makatulong din sa kanyang sarili at sa pamilya. Isang araw, hindi inaasahan, naganap ang pinakamadilim na pangyayari sa buhay ni Eric. Habang naghahatid ng isang package sa hating gabi, nabangga ang kanyang motorsiklo ng isang lasing na driver. Hindi siya malubhang nasugatan, ngunit ang kanyang motorsiklo ay durog. Hindi na magagamit. Ang kanyang pinagkakakitaan, ang kanyang buhay, ay biglang nawala. Nakatayo si Eric sa gilid ng kalsada habang kinukuha ng tow truck ang labi ng kanyang motorsiklo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang paraan para kumita. Ang lahat ng pagsisikap niya para kay Kevin ay tila nawala ng saysay. Dahil ngayon, paano na siya? Kuya Eric! Narinig ni Eric ang isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Kevin. Ngayon ay lubos ng binata. Nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng pang-opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Kevin, mahinang sambit ni Eric. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko po ang nangyari, kuya. Sagot ni Kevin. Malungkot ang kanyang mga mata. Nabalitaan ko po sa mga kaibigan nyo. Okay lang po ba kayo? Mabuti naman ako, Kevin. Sagot ni Eric. Tinago ang sakit sa kanyang boses. Pero wala na akong motorsiklo, wala na akong trabaho. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumingin si Kevin kay Eric. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon.
Gusto ko po sanang magsalita sa inyo, kuya. Naalala niyo po ba ang pangarap ko na maging isang engineer? Oo naman, Kevin. Sagot ni Eric na tila nagtataka. Nakatapos na po ako. At ngayon, nagtatrabaho na po ako sa isang malaking construction company. Sabi ni Kevin, ngumiti. At hindi po yun mangyayari kung hindi po dahil sa inyo, Kuya Eric. Nagtaka si Eric sa sinasabi ni Kevin. Anong ibig mong sabihin? Simula nang una po tayong makita sa ilalim ng poste ng ilaw. Alam ko po na kayo po ang aking anghel. Sa bawat hirap po niyo para sa akin, sa bawat sakripisyo. Nangako po ako sa aking sarili na balang araw, ako naman po ang tutulong sa inyo. Nilabas ni Kevin ang isang sobre mula sa kanyang bag at inabot kay Eric. Kuya Eric, may bago po akong motorsiklo para sa inyo. Bago po, mas matibay at mas mabilis. Para po makabalik na kayo sa trabaho. Napaluha si Eric, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kevin, hindi mo na kailangan gawin yan. Kailangan ko po, kuya. Sagot ni Kevin, seryoso. Ito po ang aking paraan ng pasasalamat. At hindi lang po yan, kuya. May kausap po ako sa kumpanya. May posisyon po kami sa logistics department na perpekto po para sa inyo. Hindi na po kayo magiging delivery rider na naghahatid ng order ng iba. Kayo na po ang magiging head ng aming in-house delivery team. Mas mataas po ang sahod, may benepisyo, at hindi nyo na po kailangang magbilad sa init at ulan. Napaupo si Eric sa gitna ng kalsada. Napapaluha, hindi makapagsalita. Ang batang kanyang tinulungan, ang batang nag-aaral sa ilalim ng poste, ay bumalik sa kanya. Hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang tagapagligtas. Ang kanyang swerte hindi dumating sa anyo ng instant na yaman, kundi sa anyo ng binhi ng kabutihan na kanyang itinanim, na ngayon ay namunga at bumalik sa kanya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Kevin, salamat. Maraming salamat. Sambit ni Eric, ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Inalalayan ni Kevin si Eric. Hindi po ako dapat pasalamatan, kuya. Kayo po. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pag-asa eh. Kayo po ang nagpakita sa akin na mayroong kabutihan sa mundo. Lahat po ng narating ko ngayon, utang na loob ko po sa inyo, kuya. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Eric ang isang init sa kanyang puso na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang pagod at pagkabigo ay napalitan ng malalim na kagalakan at kapayapaan. Ang pagtulong sa batang yon sa ilalim ng poste ay hindi lang pagtulong sa isang estranghero. Ito pala ang susi sa kanyang sariling tagumpay, ang kanyang pinakamalaking swerte. Ngayon, hindi na si Eric ang isang pagod na delivery rider. Siya na ang logistics head sa kumpanya ni Kevin. Namumuno sa sarili niyang team at kumikita ng sapat para mabuhay ng marangya at komportable. Sa bawat pulong at bawat pagpaplano, lagi niyang naaalala ang batang nag-aaral sa ilalim ng poste at ang kanyang sarili na nagmamaneho na walang pag-asa. Minsan, nakikita pa rin sila ni Kevin para magkape. Naalala mo pa ba, kuya? Sabi ni Kevin, ngumiti. Noong sa ilalim pa tayo ng poste nag-uusap, sino ang mag-aakala na doon magsisimula ang lahat? Ngumiti si Eric. Ang kanyang mga mata ay puno ng alaala. Sino nga ba, Kevin? Sino nga ba? Akala ko, ang pagod lang ang kasama ko sa buhay. Di ko alam, ang pinakamalaking pagpapala pala ay naghihintay lang sa dilim, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw. At sa bawat araw na lumipas, pinatunayan ng kanilang kwento na may tunay na swerte na matatagpuan at ito ay hindi sa kayamanan, ngunit sa kakayahang magbigay at sa bawat buhay na iyong mahahawakan at mabago. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.